Jaime, kung gusto natin ng unity, simulan natin sa ating sarili. Dahil naniniwala ako na ang unity ay parang pagkakaisa. Dahil kapag walang pagkakaisa, walang unity. So what's up mga ka-over? Nandito na naman si Super Dim, ang Makata ng Bayan, aka ang pambansang makabayan. Ngayon may narinig naman ako na hindi ko nagustuhan, kaya sampalin natin sila sa katotohanan. Pare ko, saan tayo papunta? Pinili natin ang isang gobyerno na walang inilahad na plano. Walang plano kung anong gagawin sa problema ng ekonomiya. Alam nyo, nakita ko si Lolo Dilpin, bumanat na naman sa Uniteam. Iwan ko ba kahit ano ang aking sasabihin, hindi niya naman kayang intindihin. Ang sabi niya, bakit si BBM? Iwala namang plano sa ekonomiya. Grabe ka naman, General Borja. Nalaman mo lang na nanalo si BBM, parang ayaw mo na sa ating bansa. Puro unity. Kahit na nga yung unity, walang plano lahat kung paano natin maisa sa katuparan yung sinasabi nilang unity. Wala. Kaya pala hindi siya makaintindi. Kasi ang layunin daw ay unity, pero ang pagsasakatuparan, hindi naman sinasabi. Oh, Jaime, kung gusto natin ng unity, simulan natin sa ating sarili. Kaya mahalin at igalang ang ating presidente. Dahil naniniwala ako na ang unity ay parang pagkakaisa. Dahil kapag walang pagkakaisa, walang unity. At isa pa to si Lini Lobrido. Ang ganda sana ng apelyido, kaya lang ang pangit ng kanyang plano. Tumakbo ng Pangulo pero ayaw tumanggap ng pagkatalo. Dapat hindi Pangulo ang tinakbo mo, kundi Panggulo. Tinalo ka na ng 31 milyon na tao, kaya ano pa ba ang gusto mo? Paulit-ulit na lang tayo. Bakit hindi ka pa nag-move on? Gusto mo bang balik-balikan ang sakit ng iyong pagkatalo? Kung ayaw sa'yo ng tao, sana tanggapin mo na lang na ako talaga ang para sa'yo. At isa pa to si Tidi Bagilat. Sabi niya kaya raw siya natalo kasi hindi siya sikat. At iniinsulto pa niya si Ruben Padilla at si Rafi Tulfo in action. Hoy, wag mong ipagmamayabang kung nakapag-aral ka ng administrasyon. Kasi aanhin mo yon kung wala ka namang gagawing magandang konstitusyon. Parehas lang kayo ni Senador Drilon. Ang sarap pitikin ng mga ilong. Kaya wag niyong maliitin ang senador namin na gwapohon. Kaya ang aking payo sa aking kasamaan, unang-una, mag-aaral po kayo. Hindi tayo mag-aaral, baka mapahiya tayo. At isa pa to si Franklin Drilon, nakakaasar ang mukha parang kukumilon. Yung ugali niya walang solusyon, pati yung sinasabi niya hindi maku-question. Ang sabi niya para hindi mapahiya makinig sa kanyang payo, hindi ka nga nahiya, patulog-tulog ka lang sa Senado. Wala naman itong ginawa kundi magpalaki ng ulo. Kaya ang masasabi ko sa'yo, babuyin mo na lang ang trabaho, wag lang ang kasamahan mo. Kasi may magagawa pa sila kaysa sa'yo. At saka bakit mo tuturuan si Idol Ruben? Alam niya na ang kanyang gagawin. Buti pa si Ivana na lang ang turuan mo para matutunan niya naman akong mahalin. Alam mo, Father, parehas tayong Katoliko, kaya ako ang nahihiya sa'yo. Nangangaral ka ng katotohanan pero hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Totoong pari ba talaga to si Congressman Calvo? Kasi kapag sumisikat ang araw, umiilaw pati ang ulo. Ang liwaliwanag ng noo pero hindi niya nakikita ang tunay na pagbabago. Alalahanin mo si Pablo.
Kilalang masamang tao pero binigyan siya ng pagkakataon para baguhin ang mundo. Pumunta ka sa huling pahina ng Biblia, sapagkat nasusulat, buksan mo ang pintuan, sapagkat ang sino mang kumakatok ay pinagbubuksan. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, tayo pa kaya na tao lang? May tanong ako sa iyo, Father, papayag ka ba na ang kasalanan ng kapatid mo ay kasalanan ng buong pamilya mo? Papayag ka ba na ang kasalanan ng kapatid mo ay pagbabayaran ng buong pamilya mo? Pero kahit sinasabi ko ito, hindi pa rin ako naniniwala na masama ang maging Pangulo. Kasi kung totoo yon, matagal nang ubos ang mga mapanirang katulad nyo. Kaya lang hindi niya ginawa kasi maraming madadamay na inosenteng tao. Ganyan niya kamahal ang mga Pilipino. Kahit sinisiraan siya, nananaig pa rin ang kabutihan ng kanyang puso.